Agarang tulong mula sa Estados Unidos ang kailangan ng Ukraine. Opisyal na nanawagan na yon si Pangulo Volodymyr Zelensky ng Ukraine kay Pangulong Donald Trump ng US sa isang bukas na liham. Hiniling ni Zelensky kay Trump at sa Kongreso ng Estados Unidos na agad magpadala ng mga missile para sa Patriot Air Defense System at iba pang depensa sa himpapawid dahil sa lumalalang pag-atake ng Russia. Binigyan din ni Zelensky ang kahalagahan na marinig ng Amerika ang Ukraine. Dahil dito, napilitan siyang sumulat ng bukas na liham kay Trump na nagpapakitang hindi na epektibo ang ibang paraan ng komunikasyon. At gaya ng inyong naiintindihan, ito ay isang masamang senyales para sa mundo. Tiniyak ni Zelensky na hindi matatalo ang Ukraine. Ngunit ang tanong ay hanggang kailan tatagal ang digmaan na ngayon ay tatama na rin sa Europa. Ngunit mukhang malinaw na ang sagot ni Donald Trump. Sa kasamaang palad ngayong araw ay hindi sumali ang Estados Unidos sa United Nations sa pahayag ng Ukraine kung saan kinondena ang banta ng Russia na magsagawa ng sistematikong pag-atake sa Kiev. Muling iginiit ni Zelensky na nagpasya ang Kremlin sa panibagong mobilisasyon. Ako si Alexei Pechi, sama-sama nating pag-usapan ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito para i-rekomenda ng mga algorithm ng YouTube ang episode na ito sa mas marami pang manonood. Ikatutuwa ko ang inyong mga komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa description ang link. Nagpadala si Volodymyr Zelensky ng bukas na liham kina Donald Trump sa Kongreso at sa mamamayang Amerikano para humiling ng mga missile para sa Patriot Air Defense System at higit pa ron. Ilalahad ko na ang mga pangunahing punto ng liham na ito. Nagsimula si Zelensky sa pasasalamat, narito ang CP. Ngayong araw ng pag-alaala, Mayo 25, nagpasya akong sumulat sa inyo. Alam nyo na, ibig sabihin ay naisulat ko ito ilang araw nang nakalipas. Sa Ukraine, tradisyon na ang magpasalamat sa Estados Unidos tuwing araw na ito. Alam namin na mas madilim ang mundo kung wala ang pamumuno at determinasyon ng Amerika. Pinahahalagahan namin ang ginagawa ninyo para protektahan ang kalayaan at buhay ng tao. Sa bisperas ng araw ng pag-alaala, sa gabi ng ika-24 ng Mayo, nagsagawa ang Russia ng napaka-brutal na pag-atake sa Ukraine. Araw-araw namin nasasaksihan ang pinsalang dulot ng terorismo mula sa himpapawid, kaya mahalaga sa amin ang bawat suporta para sa air defense ng Ukraine. Ngunit kahit na kami ay nasa ilalim ng mga pag-atake, hindi namin iniiwan ang aming mga kaibigan na walang suporta. Nang lumapit sa amin ang Jordan, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates at Kuwait, sinabi ko na hindi maaaring manatiling walang pakialam ang Ukraine. Binanggit ni Zelensky na nagpadala siya ng mga Ukrainian espesyalista para tumulong sa seguridad at depensang panghimpapawid sa gitnang silangan, pati na sa pagprotekta sa mga base ng Amerika. Napansin din ito ng Iran at nagbanta rin sila sa Ukraine. Narito muli ang CP mula kay Zelensky. Malaki na ang progreso natin sa depensa kontra drone, pero wala pang sariling produksyon ng mga sistemang depensang panghimpapawid ang Ukraine. Kapag depensang panghimpapawid ang usapan, umaasa tayo sa ating mga kaibigan at katuwang sa mundo. Sa depensa laban sa ballistic missiles, halos umaasa lang tayo sa Estados Unidos. Ang mga sistemang Patriot ang nananatiling pinaka-epektibong paraan laban sa lahat ng uri ng Russian ballistic missiles at sa mga kamay ng mga Ukrainian, ipinakita nila ang kanilang kahalagahan. Nakikita natin ngayon na may mga senyales mula sa Moscow na naghahanda ang Russia na palakasin ang terror laban sa Ukraine. Alam namin na mataas ang demand ng Patriot missiles sa ibang rehiyon. Naunawaan naming may pananagutan ng Estados Unidos sa sariling depensa nito at sa pagprotekta sa mga kaalyado at mga katuwang. Alam din naming dapat mas malaking responsibilidad ang akuin ng Europa. Para sa amin, bilang bansang lumalaban para sa kaligtasan, pinakamabigat makita ang mga baterya ng Patriot na walang laman. Humihingi ako ng tulong para maprotektahan ang kalangitan ng Ukraine laban sa mga misil ng Russia. Handa ang Ukraine bumili ng ilang sistema ng Patriot at mga interceptor. At dito, pinaalalahanan at kinilala ni Zelensky na ito ay desisyon ni Donald Trump na magbigay ng javelins noong 2018 na tumulong upang mapatigil ang mga kolum ng tangke ng Russia noong 2022. Nagpasalamat siya para sa mga ipinadalang HIMARS, mga ATACMS na raketa para sa Bradley at para sa mga F-16 na fighter jet. Binigyan din ni Zelensky na hindi matatalo ang Ukraine. Ang tanong ay gaano katagal ang digmaan at paano tutugon ng Washington? Narito ang isang CP.
Natalo si Vladimir Putin sa mas malawak na pananaw ng kasaysayan. Sa ika-5 taon ng digmaan, bigong talunin ng Russia ang bansang suportado ng demokratikong mundo. Ngayon, ang sandatahang lakas ng Ukraine ang pinakamalaking at tanging hukbo sa Europa na may karanasan sa labanan, handang ipagtanggol ang Europa. Mayroon tayong isang napakahirap na hamon na hindi kayang harapin ng Europa na mag-isa. Ang ballistic na banta mula sa Russia. Hindi kami matatalo dito sa Ukraine. Pero hanggat may natitira pang kahit isang malaking kalamangan si Putin sa mga konbensyonal na sandata, iiwasan niya ang konbensyonal na diplomasya. Sa ngayon, ballistic missile na lang ang natitirang kalamangan niya sa labanan. Kaya, sa ngalan ng mga Ukranyano, hinihiling ko kay Pangulo at Kongreso na tulungan kaming ipagtanggol laban sa teror ng Russia. At ang mismong katotohanan ng ganitong pag-apela sa pamamagitan ng bukas na liham at hindi sa pamamagitan ng pribadong diplomasya ay medyo nakakabahala. Ipinapakita nitong ang dating paraan ng komunikasyon kay Trump ay hindi na gumagana, na isang nakakabahala lang senyales. Sa ganitong konteksto, kailangan ko ring ibahagi ang dalawa pang balita. Hindi sumali ang Estados Unidos ng Amerika sa pahayag ng Ukraine sa UN, kung saan kinundena ang banta ng Russia na magsagawa ng sistematikong pag-atake sa Kyiv. Ayon sa dokumento, nanawagan kami ng ganap, agarang at walang kondisyong tigil putukan at binibigyang diin ang agarang pangangailangan ng konkretong hakbang para sa makataong tulong. At sinuportahan ng halos 50 bansa ang pahayag, kabilang ang mga bansang Europeo, United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, Japan at South Korea. Tumanggi ang Estados Unidos na suportahan ang panawagang ito. At habang nire-record ko ang episode na ito, muling inaatake ng Russia ang Ukraine gamit ang ballistic missiles at mga Kinzhal na missile. Ayon sa The Economist, nagsimula na ang mga autoridad ng Ukraine maghanda para sa matagalang digmaan. Ayon sa ulat, iniutos ni Volodymyr Zelensky na maghanda para sa 2 hanggang 3 taon ng labanan. Ayon sa ulat, nung simula ng taon, umaasa pa rin ang Kyiv na magbubunga ng kahit pansamantalang kasunduan ang negosasyon sa tulong ng Estados Unidos. Handa ang Kyiv makipag-usap sa pag-atras ng tropa. Mula sa Donbas, sa kondisyong kapwa umatras ang mga puwersa, ngunit iginigiit ng Kremlin ang isang panig na pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraine at tumatanggi sa mga seguridad na garantiya para sa Ukraine kasama ang paglalagay ng dayuhang sundalo. Hindi inaprubahan ni Vladimir Putin ang kahit alin sa mga opsyon ng kasunduan. Paalala, noong Mayo 22 inihayag ng Estados Unidos ang pagtigil sa negosasyon at mukhang naghahanda na ang tanggapan ng Pangulo ng Ukraine para dito. Dito ko tatapusin. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa paglalarawan ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.